Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Minamahal kong mga kapatid, ipinapaalala sa atin ni Jesus na ang Ebanghelyo ay hindi lamang pagpapahayag na dapat tanggapin, kundi isang pagpapasyang kailangang isabuhay. Kung buo ang pagtanggap natin kay Kristo, siya ang dapat nating unahing pagkaabalahan. Upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin muna natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal,
at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Kasama ng Espiritu sa walhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami mga tinubos mo at kinupkop, ay tunghayan mo ngayon sa iyong kagandahang loob, upang sa pagsampalataya sa anak mong si Kristo, makamtan ang kalayaan at pamana sa piling mo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat at makinig sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. May hangganan ang talino ng tao, lalo na sa pagtuklas ng kalooban at plano ng Diyos. Sa makatwid, dapat na manalangin ang sangkatauhan upang maliwanagan tayo ng karunungang handog ng Diyos. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan. Sinong tao ang makatatarok ng kaisipan ng Diyos? Sino ang makaaalam sa kalooban ng Panginoon? Kapos ang kaisipan ng tao at marupok ang aming mga panukala, sapagkat ang aming kaluluwa ay binabatak na pababa.
ng aming katawang may kamatayan. Ang aming katawang lupa ay pabigat sa isipang punong-puno ng mga panukala. Nahihirapan kami para mahulaan man lamang ang nilalaman ng daigdig. Nahihirapan din kami upang malaman kung ano ang mga bagay sa paligid namin. Sino kung gayon ang makauunawa sa mga bagay na makalangit? Walang makaaalam ng inyong kalooban, malibang bigyan mo siya ng inyong karunungan at lukuban ng iyong diwang banal mula sa kaitaasan. Sa ganitong paraan lamang maiwawasto mo ang mga tao sa matuwid na landas. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, poon amin kang tahanan, noon, ngayon, at kailanman. Aming kantahanan, noon, ngayon, at kailanman. Yaong taong nilikha mo'y bumabalik sa alabok, sa lupa ay nagbabalik kapag iyong iniutos. Ang 1,000 mga taon ay parabang isang araw, sa mata mo, Panginoon, isang kisap mata lamang, isang saglit na magdamag na ito'y dumaraan. Mga tao'y pumapanaw na para mong winawalis, parang damo sa umagang tumubo sa panaginip, parang damong tumutubo na may taglay na bulaklak, kung gumabi nalalantat, bulaklak ay nalalagas. Yamang itong buhay nami maikli lang na panahon, itanim sa isip namin kung kami ay dumunong, hanggang kailan magtitiis na magdusa, Panginoon, kaming iyong mga lingkod na naghihirap sa ngayon. Kung umagay ipadama yaong wagas mong pag-ibig, at sa buong buhay nami may galak ang aming awit, Panginoon namin Diyos, kami sana'y pagpalain, magtagumpay sana kami sa anumang aming gawin. Nakiusap si Pablo kay Filemon na tanggaping muli ang aliping si Onesimo at ituring ito bilang kapatid. Binubuwag ng kaligtasang dulot ni Kristo ang alitan sa pagitan ng mga alipin at mga malaya, mayayaman at dukha, lalaki at babae. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo kay Filemon. Pinakamamahal ko, akong si Pablo, sugo ni Kristo Jesus, at ngayoy nakabilanggo dahil sa Kanya, ang nakikiusap sa iyo tungkol kay Onesimo, na naakit ko sa pananampalataya
samantalang ako'y naririto sa bilangguan. Pinababalik ko siya sa iyo, at para ko nang ipinadala sa iyo ang aking puso. Ibig ko sanang panatilihin siya sa aking piling, upang sa halip mo, siya ang maglingkod sa akin, habang ako'y nabibilanggo dahil sa mabuting balita. Ngunit ayokong gawin iyon nang wala kang pahintulot, upang hindi maging sapilitan, kundi kusa ang pagtulong mo sa akin. Marahil, nawalay sa iyo ng kaunting panahon si Onesimo, upang sa pagbabalik niya'y makasama mo siya habang panahon. Hindi na bilang alipin, kundi isang minamahal na kapatid. Mahal siya sa akin, ngunit lalo na sa iyo. Hindi lamang bilang isang alipin, kundi isang kapatid pa sa Panginoon. Kaya't kung inaari mo akong tunay na kasama, tanggapin mo siya tulad ng pagtanggap mo sa akin. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo ang lahat at magbigay galang sa mabuting balita. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sumama kay Jesus ang napakaraming tao. Humarap siya sa kanila at kanyang sinabi, "Hindi maaaring maging alagad ko ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid, at maging sa sarili niyang buhay ng higit sa akin. Ang sinumang hindi magpasan ng sariling krus at sumunod sa akin ay hindi maaaring maging alagad ko. Kung ang isa sa inyo ay nagbabalak magtayo ng tore, hindi ba uupo muna siya at tatayahin ang magugugol para malaman kung may sapat siyang salapi na maipagpapatapos niyon? Baka mailagay ang mga pundasyon, ngunit hindi naman maipatapos. Siya'y kukutyain ng lahat
Nang makakakita nito, sasabihin nila, nagsimulang magtayo ang taong ito pero hindi na ipatapos. O sinong hari na makikipagdigma sa kapwa-hari ang hindi muna uupo at pag-aaralang mabuti kung ang 10,000 niyang kawal ay maisasagupa sa kalaban na may 20,000 tauhan. At kung hindi niya kaya, malayo pa ang kalaban ay magsusugo na siya ng mga kinatawan upang makipagkasundo. Gayon din naman, hindi maaring maging alagad ko ang sinumang kung hindi niya tatalikdan ang lahat sa kaniyang buhay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo ang lahat at makinig sa homilya. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Pakipagpalain mo naman yung katabi mo. Sabi mo, pinagpalang linggo sa iyo. Pinagpalang linggo sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Nais kong simulan ang ating pagninilay sa isang kwento. At pag ako po'y nagkwento, ang hiling ko po, paki-imagine ninyo. Okay po ba yun? Paki-imagine ninyo para magkaroon kayo ng participation at para maging maganda ang kwento ko sa inyo. At para rin maging buhay ang kwento. Pwedeng pumikit pero wag mong ituloy. Baka wala na kami dito, ikaw maiwan dito. Pwedeng pumikit pero wag mo itutuloy. Imagine lang. No? Ang aking kwento ay tungkol sa isang guro. Minsan, isang araw, nagturo ang guro tungkol sa buhay. At nagpaliwanag siya. No? Sa kanyang pagpapaliwanag, naglabas siya ng malaking garapon na walang laman para ipaliwanag ang buhay. Imagine niyo nga po, may garapon. Okay na po? Paki-imagine po, medyo lakihan mo ng butas yung garapon, no? Yung lakihan yung bibig ng garapon, no? Wag naman yung garapon ng gulaman, no? Maliit ang butas, no? Lakihan mo konti. Okay na po? Masyadong malaki yan. Drum na yung ini-imagine mo. Liitan mo naman ng konti, garapon, no? Okay na ba? Kala mo, nababasa ko yung mga ini-imagine nyo eh. Naglabas ng garapon, walang laman, at naglabas ang guro ng 2 malaking bato. Imagine nyo, parang ganito kalaki. Kasya ba yan? Kasya. Nilagay sa garapon. Tinanong ng guro ang mga estudyante, puno na ba ang garapon? Anong sagot? Hello? Puno na ba? Hindi pa? Drum yata yung inimagine nyo eh. Huwag naman drum. Sige, lakihan ko konti. Ganyan. Puno na ba? Hello? Puno na kay Matthew. Bala kayo. Sa iba? Puno na? Hindi pa? Ganito. Okay? Puno na? Puno na. Sumagot ang mga estudyante, puno na po. 2 malaking bato. Muli, naglabas ang guro ng maliliit na bato, yung mga pebbles. No? Alam niyo yung sa aquarium, yung kulay puti, yung gano'n. No? Naglabas at ibinuhos sa garapon na may lamang 2 malaking bato. Inalog-alog hanggang sa sumuot ang maliliit na bato sa pagitan ng malalaking bato. Tinanong ng guro ang mga estudyante, puno na ba ang garapon? Hello? Puno na. Sabi ng mga estudyante, puno na. Naglabas ang guro ng buhangin. Binuhos sa garapon.
at inalog-alog hanggang masiksik ang mga pagitan ng malaking bato at maliliit na bato. Binuhos hanggang mapuno ang garapon. Tanong ng guro, puno na ba ang garapon? Hello. Puno na. Sagot ng mga estudyante. Puno na. Panghuli, naglabas ang guro ng tubig. Ibinuhos sa garapon na may lamang malaking bato, maliliit na bato at buhangin. Muli, nagtanong ang guro, puno na ba ang garapon? Hello? Pahina ng pahina kayo. Sumagot ang guro, puno na ang garapon. Mga kapatid, ganito, parang ganito ang buhay. Upo ka daw dito. Kanina pa sila sumisigaw. Shh, halika na. Sige, upo na. Oh, okay na. Start na ako. Nadidistract ako eh. Lahat kayo nagsasabi na ng puno na. Puno na? Oh, puno na. Oh. Okay na. Habol ka. Ha? Replay mo na lang ito sa online, ha? Facebook. Okay. Puno na. Sabi ng guro, parang ganito ang buhay. Parang garapon. Ang malalaking bato, yung mga tao na pinahahalagahan natin. Sino yon? Hello? Bala kayo, no? Yung pinahahalagahan nyo, baka hindi ko naman pinahahalagahan, di ba? Inyo na yan, no? Ang malalaking bato, yung mga taong pinahahalagahan natin. Pwedeng magulang, pamilya, kaibigan, bala ka. Sinong pinahahalagahan mo? Kanya-kanya yan. Kanya-kanya tayong garapon. Yan ang malalaking bato kasya sa ating buhay. At yung mga maliliit na bato, yung mga bagay na madalas na pinagkakaabalahan natin. Ano yon? Gaya ng trabaho. Ano pa? Yung kaninang umaga sabi, maglaba. Okay, maglaba. Ano pa? O, bahala kayo kung ano pinagkakaabalahan nyo. Ha? Kanya-kanya tayo ng garapon. No? Yung iba, pinagkakaabalahan, negosyo, paano yumaman, o pinagkakaabalahan yung kanilang ari-arian. Kanya-kanya yan. Na pumapagitna, sumisingit sa mga malalaking bato. Ano yung malalaking bato? Mga mahal natin sa buhay. Diba? Yung buhangin, yan yung mga maliliit na bagay na pumupuno ng araw o oras natin. Gaya ng ano? Pagko-computer. Ano pa? Paglalaro sa kalsada. May naglalaro pa ba sa kalsada? Dito marami. O nga pala, dito sa atin marami. No? Ano pa? Pagse-cellphone. Ano pa? Chismisan. Yan, punong-puno yan. O, ano pa? Inuman. Yan, marami yan dito. Punong-puno yan. Ano pa? Panonood ng TV, pamamasyal, at kung ano-ano pang mga bagay na maliliit na pumupuno sa garapon natin. At ang tubig, panghuli, yan ang Diyos. Ang tanging makakapuno ng ating garapon. Tanging Diyos lamang ang makakapuno ng ating garapon. Punuin mo man yan ng mahal mo sa buhay. Punuin mo man yan ng pinagkakaabalahan mo. Punuin mo man yan ng ari-arian, ang garapon mo kailanman hindi mapupuno. Dahil tanging tubig lang ang makakapuno ng ating buhay. Ganyan po ba ang inyong buhay? Hello? Ganyan ba ang garapon nyo o baliktad? Yung malalaking bato, imbes na pamilya, yan yung material. Baka ganun. Kanya-kanya tayo. Kaya nga ito'y tanong sa inyo. Baka yung malalaking bato, sila yung una, malaking parte ng ating buhay. At yung mga maliliit, yun yung pamilya. Yung sumisingit lang. Sinisingit mo lang yung pamilya mo. Sinisingit mo lang yung mahal mo sa buhay. Dahil ang una sa'yo, kayamanan,
Pera. No? Maraming ganyan. No? Yung kapag walang pera, ang init ng ulo, galit sa pamilya, dabog ng dabog. Meron ba kayong kilalang ganon? Marami, no? Ang ganyan, may ganyan eh. No? Una sa kanila kasi, pera. No? Pera. Marami naman, una ang cellphone. Una ang chismis. No? Di bali nang wag kumain ng tanghalian. Matapos lang at mabuo lang ang chismis. Meron bang ganon? Meron. Ayun, nandun nga, di nga nagsisimba, nagchichismisan sa kanto. No? Kita ko kayo. Sabi ni Father, no? Parang, may ganon. May inuna pang paglalaba bago magsimba. Hello. Pero sa huli, tanging Diyos lang ang makakapuno ng ating buhay. Mga kapatid, simple. Itong nais sabihin ni Jesus sa Ebanghelyo sa lahat ng tao. Hindi lang sa kanyang mga alagad. No? Madalas si Jesus nangangaral sa kanyang alagad. Pero ito, ang mensahe niya, para sa lahat ng tao. At ang sabi niya, ang sinumang umiibig sa kanyang ama at ina, asawa at mga anak, kapatid, at maging sa kanyang sarili, nang higit sa akin, ay hindi pwedeng maging alagad ko. Take note, higit sa akin. Kaya hindi ibig sabihin, huwag mong ibigin ang pamilya. Hindi ibig sabihin ni Jesus, huwag mong ibigin ang iyong asawa. Ang ibig sabihin lang, ibigin ang Diyos higit sa lahat. Higit sa lahat. Sabihin mo nga, sa lahat ng aspeto ng ating buhay, Diyos dapat ang pinaka-importante at una sa lahat. Realidad sa buhay natin, marami tayong pinagkakaabalahan. At tila, madalas, kulang ang ating araw. Minsan, kapos ang ating araw, kapos ang oras sa dami ng ating pinagkakaabalahan. Ngunit, lahat ng ito, magampanan mo man, mag-overtime ka man, marami ka mang ari-arian, kulang at kulang ka pa din. Kahit gaano kadami ang kayamanan, dahil wala ang Diyos, lagi at lagi ka pa din kulang. Kaya nga nagtataka tayo, milyon-milyon o bilyon-bilyon na ang pera, pero parang kulang pa rin. Tama? Diba? Nakakapagtaka, no? At nakakakilabot, paano nagkukulang ang bilyon-bilyon? Nagtaka ba kayo? Kasi walang Diyos. Kasi walang Diyos. Kasi kung may Diyos, hindi magkakaganon. Kung may Diyos, walang puwang ang mga maliliit na yan. Kahit gaano kabilyon pa yan. At ang nakakatakot, wala rin ang pamilya sa kanila. Hindi, Father. Kaya nga ginawa para sa pamilya. Kaya nga nagnakaw para sa pamilya. Kaya nga nagingibang bansa para sa pamilya. Kaya nga lahat ginawa para sa pamilya. Oh, pero bakit ganon? Kung para sa pamilya, naisip mo ba ang kahihiyan ng pamilya? Kung una ang pamilya, pati hindi mo naisip ang ikasasama ng pamilya. Kuminsan gano'n, no? Baka scapegoat na lang natin na dahilan. Kaya tayo nagsusumika para sa pamilya. Kaya tayo lahat ginagawa natin para sa pamilya, kahit masama. Pero ang totoo, hindi. Ginawa mo yan para sa pera. Ginawa mo yan para sa kayamanan. Dahil kung una ang pamilya, hindi sila malalagay sa kahihiyan. Uso ngayon yung topic ng Nepo babies. Ano? Alam nyo ba yon? Hindi natin alam nyo kasi wala tayo ganun, no? Hindi tayo ganun dito, pero yan yun eh. Diba? Yung mga
anak na nakinabang sa mga ninakaw ng magulang. Hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng magulang. Pero dahil alam mo na nanakaw, kasalanan mo kung papakinabangan mo. Malinaw po yun. Kaya kung kinukutsa yung mga anak, huwag niyong kutsain kung hindi nila alam. Ha? Hindi natin alam eh. Dapat bang kutsain? Hindi dapat. Masama pa din yun. Pero ngayong alam na ng mga anak na galing sa nakaw, ang tanong, anong mahalaga sa iyo? Kayamanan o ang iyong pananampalataya? Kaya nga kanya-kanya tayo ng garapon. Kanya-kanya ng garapon. Kaya ang imbitasyon, unahin ang Diyos. Bago ka magdesisyon, bago ka mag-isip sa iyong buhay, unahin ang Diyos. Bukas, birthday ni Mama Mary, September 8. No? Si Mama Mary, isang babae na inuna ang plano ng Diyos kaysa sarili niyang plano. Anong plano ni Mama Mary? Mag-asawa. Plano ni Mama Mary? Pakasalan si Jose. Pero anong plano ng Diyos? Siya'y maging ina. Inuna ni Mama Mary ang Diyos bago ang kanyang sarili. At sa huli, pinagpala. Bukod na pinagpala sa babaeng lahat. Yan ang tawag natin sa mahal na birhen. Yan ang tawag natin sa mahal na ina. Bukod na pinagpala. Bakit? Dahil inuna ang Diyos sa lahat. Kaya kung uunahin natin ang Diyos, huwag ka mag-alala. Uunahin ka rin ng Diyos. Unahin mo bago ka magdesisyon. Unahin mong Diyos, magdasal ka muna. Bago mo simulan ng araw, magsimba ka muna. Magdasal. Bago ka mangarap, magdasal ka muna. Bago ka magtrabaho, magdasal ka muna. Dahil bagong lahat, kung uunahin mong Diyos, sa huli, ikaw ay pagpapalain. Bakit may mga taong inuuna ang sarili? Kasi walang Diyos. Pero kung naniniwala ka sa Diyos at una ang Diyos sa iyo, tandaan mo, hindi ka ihuhuli ng Diyos. Tandaan mo yan. Kaya yung iyong garapon, kung uunahin mo ang tubig, pag nilagyan mo ng malalaking bato, sinamahan mo ng pamilya, ano mangyayari? Aapaw. Kaya nararamdaman ka ng pamilya mo eh. Kasi unang Diyos sa'yo, umaapaw. Kapag ang garapon puno ng tubig, lagyan mo ng kayamanan na maliliit, lagyan mo ng trabaho, lagyan mo ng pag-aaral, ano mangyari? Aapaw. Ano ibig sabihin? Mararamdaman ng Diyos sa'yo sa iyong pag-aaral, mararamdaman ng Diyos sa'yo sa pamamagitan ng iyong kayamanan. Kaya marami nagbibigay eh. Hindi dahil marami silang pera, kundi dahil mayroong Diyos sa kanila. Nakita nyo? Itong aral, simpleng araw ngayong linggo, pinapaalala sa atin ni Jesus, kapag una ang Diyos, sa lahat ng pagkakataon, walang dahilan para tayo ay ihuli. Gaya ni Maria, inuna ang Diyos bago ang kanyang sarili. At sa huli, siya'y pinagpala sa babaeng lahat. Amen? Amen. Sabay-sabay nating ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat.
Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na maguli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Ama, sa pamamagitan ng iyong anak, nakakaya na naming pasanin ang aming mga krus at manatiling tapat mong mga tagasunod. Sikatan mo kami ng iyong liwanag at tulungan mo kaming maunawaan ang iyong karunungan. Ito pong ating panalangin. Kung papansin ninyo, una lagi ang simbahan. Una lagi ang Diyos. Sunod, gobyerno. Sunod, yung mga may sakit. Sunod, yung mga namatay. At huli lagi tayo. Diba? Pansin nyo? Kasi dapat una lagi ang Diyos. Sa bawat panalangin, ating sasambitin, Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa simbahan, maiayon nawa ni Papa Leon na mga obispo, pari, diakono at naming mga laiko ang aming kalooban sa iyong kalooban sa aming bawat pagpapasya at paglilingkod sa bawat isa at sa sangkatauhan. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa lahat ng lingkod bayan, gabayan mo nawa sila tungo sa landas ng pagiging tapat na tagasunod mo. Mahayag nawa ito sa mga batas at patakarang kanilang ipinatutupad. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Para sa mga mahal naming namayapa, tanggapin mo nawa sila muli sa iyong mapagmahal na mga bisig, lalong-lalo na silang mga nananatiling tapat sa iyo habang sila'y nabubuhay pa kapiling namin. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Naway maghari ang kapayapaan at pagkakaisa sa puso ng bawat tao. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Naway ating pangalagaan, ingatan at ibigin ang buong sangnilikha ng Diyos. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Naway maging mabubuting katiwala tayong lahat ng mga biyayang kaloob ng Diyos at gamitin para sa kapakanan ng kapwa. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Sa katahimikan, ating ilapit sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan. Isama natin sa ating panalangin ang lahat ng mga tumutulong at sumusuporta sa ating parokya. Manalangin tayo. Ama, gabayan mo kami sa iyong karunungan. Ama naming makapangyarihan, gabayan mo kami na nagsusumamo ang lahat ng aming mga pagpapasya at pagkilos upang tulad ng iyong anak, manatili kaming tapat sa iyong walang hanggang kalooban sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo ang lahat.
Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ikaw ang gumagawa ng wagas na katapatan at kapayapaan. Ipagkaloob mong ang iyong kadakilaan ay aming handugan ng iyong minamarapat na aming may alay at naway magkaisa kami sa pakikinabang. Sa banal na paghahain ngayon ipinagdiriwang. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Nasa iyo ang aming buhay, pagkilos at pag-iral. Sa pamumuhay namin araw-araw, tinatamasa namin ang iyong pagmamahal. Sa pag-ibig mong ipinunla sa sangkatauhan, ang Espiritu Santo'y unang aning bigay ng anak mong naglagak sa amin ng katiyakang nakalaang mabuhay kami sa piling mo kailanman. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Panginoon Diyos na kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na parito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod ang lahat. Sa mga nasa labas at hindi makakaluhod bilang paggalang, ilagay natin ating makamay sa ating mga puso. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu ay gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Kaya hindi naman matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Itong kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Magsitayo ang lahat. Kami pinupuhos mong tunay, O Jesus, naming mahal, iligtas mo kami kanan. O Jesus, naming
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Leon na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Rosario na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Tagubili ng mga nakahagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para ng bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at pagkawain mo kami sa para ng pagpapatawan namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin, si Hesukristo. Sa
Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace be with you. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nagali sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanayahan sa kaniyang piging.
Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. In omnibus amare et servire Domino. Tumayo ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapagsalo mo sa iyong salita at piging na banal ay iyong pinalalakas at iyong binubuhay. Pagindapatin mong kami ay makapakinabang sa buhay ng iyong anak na para sa amin sarili niya ang alay. Bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nais ko pong imbitahan ang lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa buwan ng Setyembre. Punta po sa harapan para sa natatanging pagbabasbas. Mga September birthday celebrators. Halika na, lapit, dali. Ituon natin ang ating mga kamay sa ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong Setyembre. Diyos ng sangnilikha, nagpupuri at nagpapasalamat kami sa iyo para sa handog mong buhay. Dinggin mo po ang panalangin ng iyong mga anak na gumugunita ng kanilang kaarawan sa buwang ito at nagagalak sa mga handog mong buhay at pag-ibig, pamilya at kaibigan. Pagpalain mo sila sa pamamagitan ng iyong patuloy na pananahan sa Kanya at kupkupin mo sila sa iyong pagmamahal upang matamasa nila ang darating na mga masasayang taon. Lahat ng ito'y naway maging kalugod-lugod sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Make a wish. Humiling kayo para sa inyong kaarawan at aking babasbasan.
Ang imbitasyon sa atin, baunin ang garapon. Baunin. At unahin ang Diyos. Bago ang lahat. Pag inuna mong Diyos at naglagay ka ng kung ano-ano sa iyong buhay, aapaw. Kapag hindi pa umaapaw, ibig sabihin, kulang pa ang Diyos sa iyong buhay. Kapag inuna ang Diyos, walang dahilan para ihuli ka ng Diyos. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Iyuko pong inyong ulo habang ginagawad ang pagbabasbas. Ama naming mapagpala, ipagtanggol mo at basbasan ang mga kaanib ng iyong angkan. Ipagkalob mo ang kalusugan ng buong katauhan, ang walang pag-iimbot na pagmamahalan at walang maliw na katapatan sa iyo sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Mawit ng sama-sama, magpasalamat tayo sa Kanya. Sumayaw, umiyaw, magkundig sa pagmamahal ng dakilang manlilikha. Sa pag-ibig, sa pag-asa, sa biyaya at ligaya, Magpasalamat sa Kanya, sa mabuti niya. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,